Bago tayo makinig ng mensahe, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat kay Kristo na ipinadala mo para kami ay maligtas mula sa sumpa, sa kamatayan at sa impyerno. Maraming salamat sa pagpapala ng kaharian ng Diyos na nararanasan namin hanggang ngayon. Maraming salamat sa pagpuspos ng Banal na Espiritu na nagbibigay kapangyarihan para gawin namin ang misyon ng pag-iebanghelyo sa buong daigdig. Nawa, tumayo kami bilang bartisa ng Diyos, nawawasak sa bartisan ni Satanas. Sa oras na ito, puspusan mo ng Banal na Espiritu ang bawat isa na makikinig ng mensahe. Nawa, panghawakan namin ang tipan ng Diyos at magkaroon ng tunay na panalangin. Sa pangalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen. Ang pamagat ng ating mensahe sa araw na ito ay, bakit tinawag si Moises sa edad na 80? Sa Exodus 4:24, ikatlong lektura para sa buwan ng Abril, taong 2024. Para sa panimula, ang mga remnants ay tinawag ng Diyos bilang isang ganap na bartisa ng fields. Kahit saan sila mapunta at kahit ano ang kanilang ginagawa, sila ay nagtatagumpay. Ang pagtanggap ng sagot ay hindi ganap na layunin ng Diyos, kundi hanapin ang plano ng Diyos sa bawat sagot na nakukuha. Kaya, sila ay remnants na nagtatamasa ng tunay na kapangyarihan sa pamamagitan ng mga salita, na kahit saan ay kaya mong maging matagumpay sa loob ng salita ng Diyos. Kaya mong manalangin na mapasayo ang kaharian ng Diyos at matanggap ang pagpuspos ng Banal na Espiritu. Intelektual na kapangyarihan para maunawaan ang salita ng Diyos. Pisikal na kapangyarihan para makapagbahagi ng salita ng Diyos at magligtas ng tao. Pinansyal na kapangyarihan para sa simbahan, misyon at pag-iebanghelyo. Lakas para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ang mga remnants ay ang spiritual summit na nagtatamasa ng 5 kapangyarihan. Ang mga remnants ay nagtatamasa ng 5 kapangyarihan sa pamamagitan ng malalim na paghinga. Para sa unang mensahe, bakit iniwan ng Diyos si Moises sa maharlikang palasyo sa loob ng 4 na taon? Matapos pagpasyahan ni Jochebed na ilagay si Moises sa isang basket at dalhin sa talahiban sa pangpang ng ilog, siya naman ay nakuha ng prinsesa, dinala sa palasyo, inalagaan at itinuring na anak nito. Kaya hinayaan ng Diyos na iwan si Moises sa maharlikang palasyo sa loob ng 4 na taon ay para pag-aralan ang mga bagay sa loob ng palasyo. Naging alipin ang mga Israelita sa loob ng Ehipto at sila ay pinapahirapan ng Faraon. Hinayaan ng Diyos na makita ni Moises ang estado ng mga Israelita para, pag siya ay tinawag sa pagdating ng panahon, ay alam niya kung ano ang kanyang gagawin.
Hinayaan ng Diyos na makita ni Moses ang estado ng mga Israelita para kapag dumating ang takdang oras na siya ay tawagin ng Diyos, mayroon siyang kaalaman tungkol sa mundo. Ikalawang mensahe, bakit iniwan ng Diyos si Moises sa disyerto ng Midian sa loob ng 4 na taon? Samantala, habang nagpapastol si Moises sa kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari ng Midian, itinawid niya ang kawan sa kanluran at nakarating sa bundok ng Sinai, ang bundok ng Diyos. Nagpakita kay Moises ang anghel ni Yahweh. Nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises. Ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na lugar ang kinakatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Agad na tinakpan ni Moses ang kanyang mukha, sapagkat siya'y natatakot na tumingin na rito. Sinabi ni Yahweh sa kanya, nakita kong pinapahirapan ng mga Egyptyo ang aking bayan. At alam ko ang hirap na kanilang tiniis. At naririnig ko ang kanilang mga pagdaing. Kaya't bumaba ako upang iligtas, ilabas sa Ehipto, at dalhin sa lupain ng malawak, mainam, mayaman, at sagana sa lahat ng mga bagay. Ito ang lupain ng Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hevita, at Hebuseo. Naririnig ko ang pagdaing ng aking bayan, at nakikita ko ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya nga't papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas sa Ehipto ang aking bayang Israel. Ikatlong mensahe. Bakit binigyan ng Diyos ang parehong pag-asa at krisis kay Moises? Dahil isinugo ng Diyos si Moises sa Ehipto, at siya din ang nagbigay ng kapangyarihan para ipadala ang mga salot, pinabalik ni Yahweh sina Moises dala-dala ang kanyang asawa at mga anak. Patungo sa Ehipto, dala niya ang kanyang tungkod. Isang gabi, samantalang namamahinga sina Moises sa paglalakbay patungo sa Ehipto, nilapitan siya ni Yahweh at pinagtangkaang patayin. Kaya't kumuha si Zipporah ng isang matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. Pagkatapos nito, ipinahid niya sa mga paa ni Moises ang pinagtulian. Dahil dito, hinayaan ni Yahweh na mabuhay pa si Moises. Para sa konklusyon, paano ka magiging spiritual summit? Una, panghawakan mo ang tamang tipan sa pamamagitan ng pagsamba. Sa umaga, ikaw ay manalangin, hawak-hawak ang salita ng Diyos. Sa araw naman, i-enjoy mo ang pagsama ng 3 persona sa lahat ng field na pupuntahan mo, sa eskwelahan man o sa iyong tahanan. At pagdating ng gabi, bago matulog, ikaw ay manalangin ng may pagpapasalamat at kumpirmahin mo ang sagot sa buong araw. Kaya ikaw ay tinawag ng Diyos para maging spiritual summit
na magtatamasa ng 5 kapangyarihan sa pamamagitan ng panalangin ng 3 courtyards. Kaya ipanalangin mo na ang 3 courtyards ay maitayo sa iyong simbahan. Mabuksan ang courtyard para sa mga hintil. Ito ay magiging daan para mabuksan ang pag-eebanghelyo sa 237 nations, 5,000 tribes, at multi-ethnic groups. Courtyard para sa panalangin. Ito ay magiging bukas para sa lahat ng tao para matanggap ang kagalingan, magkaroon ng kapayapaan. At courtyard para sa mga bata, upang sila ay maligtas at mabuhay sa loob ng kaya. Pinagpapala ko kayo na maging ganap na bartisan sa inyong mga tahanan, sa inyong mga simbahan, at sa inyong mga field. Tayo ay manalangin sa pagtatapos. Panginoon, maraming salamat sa mensahe na naipahayag ngayong araw. Maraming salamat dahil ginawa mo kaming bartisan ng Diyos para wasakin ang bartisan ng 12 problema na ginagamit ni Satanas hanggang ngayon. Nawa pagpalain mo ang bawat remnants na maging isang ganap na bartisan na sisira sa bartisan ng Diyos-Diyosan at bartisan ni Satanas. Nawa lagi kaming humawak sa salita ng Diyos at magkaroon ng panalangin. Nawa lagi mo kaming puspusan ng banal na espiritu sa lahat ng field na pupuntahan namin. Nawa sa lahat ng aming pinupuntahan ay mawasak ang bartisan ni Satanas. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen.